Hey folks, nakapanood ako ng Senate hearing last Thursday, September 4. And ito yung sa Committee on Labor, Employment, etc. Kung saan ang pinaka-chair ay si Senator Raffy Tulfo and andun din si Senator Amy Marcos. So si Senator Raffy Tulfo, no, ang galing niya kasi hindi talaga siya nakakalimot eh. Ang pinaka-topic kasi dun is yung about sa minimum wage. And 995 yung pinopropose niya. Kung nakita niyo sa news, by the end of that session, inihain na nga yung Senate Bill 1269 na hopefully ma-approve. Na naglalayo na not just yung 300 na increase, but gusto din ni Senator Raffy Tulfo kasi is magkapantay-pantay na wala nang provincial rate. Kasi nga naman, syempre, hindi din naman ganun kamura na rin sa probinsya eh. And tandaan natin, kahit nasabihin natin pwede magtanim dun and everything, mas magagawa ng paraan magkaroon kayo ng food kung may masaganang lupain or may malapit na siguro mga pwedeng mangisda or something. Mas mahal dun yung transpo. I should know, you should know, lalo na kung naka-travel kayo, mas sobrang mahal ang transpo sa probinsya. So, nababawi pa rin dun. Di ba? Yung natitipid mo sa pagkain. So, 695 kasi, nasa 400 plus sa provinces. So, 695 sa NCR. So, balikan natin yung sinabi ko, hindi nakakalimot sa Senator Raffy Tulfo, no? Sa umpisa kasi, bring up niya yung DAR conditions ng workers. Sinabon niya yung dole eh. Sinabon niya agad yung dole. Andun kasi sa Senate hearing yung mga taga-dole and yung grupo ng exporters. So, naalala niyo yung sa factory dati, 'di ba? Na sobrang yung naging issue pa yung pakyawan. So, ang tagal na nun, 'di ba? Bring up niya pa rin. Which is nakakatuwa. Kasi nga, 'di ba, sinabon niya yung dole na sabi niya, maganda magkaroon sila ng body-worn cameras kagaya ng police. Bakit? Kasi nga, pinaalala niya na ayon sa naobserbahan niya na posibleng nagkakaroon ng lagayan dun sa mga field inspectors sila na paglabas daw may dalang envelope and everything. Kaya, sabihin kunyari, walang nakitang anomalya sa factory, yung pala meron. Pero dahil nga nalagyan sila, hindi sila magsasabi ng totoo. Magsasabi sila ng pabor doon sa may-ari ng factory. So, body-worn camera. Kaya nga lang, di ba, yung iba kasi, ako sa si Senator Raffy Tulfo, di ba na, masyadong parang hindi nakikinig sa reason. That's not true kasi diyan kung pinanood or panoorin nyo kung may time kayo, sinabi niya na sige kung wala kayong budget, which is it turns out walang budget ang dole for body-worn cameras, ako maglalabas ng pera. Magkaroon lang kayo. Magkaroon lang yung field inspectors nyo. Diba? Awesome sauce. Galing-galing ni Senator Raffy Tulfo. So, specifically, yung Dole Kamanava, kasi located within Kamanava yung factory. And sabi nga niya na ayaw niyang tumigil hanggat walang masibak dyan sa Dole. Ayun. Tapos, punta tayo dun sa paano ba nagsimula yung usapin niya. Kasi, ang pinakaugat kasi niyan, sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, okay yan yung mga itataas, ganyan. Ang magiging problema sa implementation. So, parang anong use sa mga batas kung hindi na i-implement. Kaya nga, inaano niya talaga na may strict talaga na implementation. Kaya, sinuggest niya talaga yung body-worn camera. So anyways, ang isang pang-highlight nun, no, yung nag-present na ng slides yung sa grupo na exporters. And to be fair kay Senator Raffy Tulfo, pinuri niya yung grupo na exporters. Na sinabi niya actually, pagdating sa exporters, wala siyang naririnig na reklamo when it comes to the workers. So what is the about? The PowerPoint. So yung PowerPoint
it's about yung mga challenges nga from after the pandemic, tapos yung basta yung correlation kung bakit mahihirapan itaas yung minimum wage. Which is, yun, sinabi nga ni Senator Raffy Tulfo na ba't hindi kayo humingi subsidy, tapos, yun nga, ano din naman yun, nasa balak din yun ng exporters. Kasi nga, ang pinaka-point ni Senator Raffy Tulfo, kung ano man yan, basta wag niyong gagalawin yung minimum wage. So, gusto niya talagang i-push na tumaas ang minimum wage. And, di ba, of course, banggitin naman natin si Amy Marcos, isa sa mga significant na ano ni Senator Amy Marcos dito is pinoint out niya ulit yung sa NEDA nga, yung parang cost of living. Di ba? Paano na ako compute bakit? Di ba? Bakit, kano ba yun? Parang nasa 90 pesos. Basta ang baba-baba. Nakakaloka. Parang, what the? Na yun yung ginagamit na basis kung bakit hindi daw kailangan itaas sa minimum wage. Ako, ikwento ko lang sa inyo. Ako ngayon, medyo diet ako. So, actually, hindi mahal yung kinakain ko dahil diet ako. Pero, dahil diet ako, parang it still has cost. So, magkano ang cost ng kinakain ko? Ang isang can kasi ngayon ng, hindi ko nababanggitin, nung tuna na binibili ko is 58 pesos. Ngayon, sa isang araw, mga nakakaisa o dalawang ganun ako. So, kailangan kasi medyo mataas yung protein. Kasi nag-gym tayo. So, that's like 116 agad na. 116 yun pa lang. But then, you have to parang kinount ko yun eh. Kasi ang isa ko pang kinakain yung cornflakes, yung hindi siya actually cornflakes, fitness siya. Shit, sinabi ganun tatak. Gatas, 'di ba? Tapos yung cranberries. Parang isang bowl na kinakain ko ng 100 eh. So ako pa lang to. Ako pa lang to So depende sa araw, I can 118 a day? I know. 218 a day. Or 'di ba? Depende kasi minsan mas maliit yung data. O basta maximum na nun 218. So, 218 times 30, ako pa lang to 6,000 na. 6,000 plus. Actually, ako pa lang to 218. Tapos sasabihin, family of 5, 90 plus. What? Diba? Diba? Para reasonable na lang. Divide nyo by 3 na lang yung cost. Kunyari, isang tao, 180. Diba? Sabihin na lang natin, kunyari, naging mahal kasi puro tuna yung nakain ko. 218 divided by 3, 70 plus yun. Isang tao pa lang yun. 7 times 5, 350. Diba? Doesn't make sense. Nakakaloka. So, yun lang, no? So, sobrang nakakatuwa na isa pa lang question ni Senator Raffy Tulfo kasi nabanggit yung productivity eh. So, tinanong niya kung yung productivity sa charts nila na isang integral factor din sa 'di ba sa epekto ng yun nga ng wage sa pagtaas ng wage dun sa ating mga enterprises. Yun, kung ibig sabihin nila productivity dito sa local or pagdating sa ibang masahe. So yun, yung mga things like that na kinaklarify niya. Makikita niya nakikinig talaga siya. So talagang sobrang looking forward sa susunod na ewan ko kailan next hearing nila. Kasi kung Thursday yan, I don't know, TTHS pa sila. So, abangan ko na lang. Ayan, so, again, pinomote ang official YouTube ng is Senate of the Philippines. Diba? Ng Senate. And, yun lang, no? Pag nakadaan kayo sa official page ng Raffy Tulfo in Action, nakakatuwa, no, yung malaking banner na yung about nga sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo tungkol sa pagpapataas ng minimum wage is nasa siya, sobrang taas ng kanyang likes, di ba? Tayo, normal na tao. Di ba? Parang makabayan 10 likes lang minsan masaya na tayo. Sa kanya, ilang likes ba yan? I think that's around 27,000. Or no, it's actual or 200
Let me check lang ha. Just to be sure. Oh my God. So, na-check ko na. 251,000 likes. And 56.7 thousand shares. What the hell? Amazing. So, yun. Grabe. Nakatawa. Kudos sa Senator Raffy Tulfo.